Magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon at lalong-lalo na sa inyo, Sir Van. Ako nga pala si Mika, isang kolehiyana na nagmula pa rito sa Laguna. At may nais lang sana akong ibahaging ilang mga kwento sa inyo ngayong araw. Ito po ay tungkol sa universidad kung saan ako kasalukuyang nag-aaral. At sa isang partikular na lugar sa universidad na yon na pinaniniwalaan ng karamihan na haunted daw o palaging may nagpaparamdam. Nagsimula ito noong freshman pa lang po ako. Ako nga po pala ay isang industrial engineering student. Noong bago pa lang ako sa universidad, ay kagaya ng mga normal na estudyante, wala namang bahid na kahit ano ang pagtingin ko dun sa paaralan. Maliban na lang noong mangyari ito. Nasa kalagitnaan na kami ng unang semester noon, nang utusan kami ng isang professor namin sa isang major na gumawa ng plates na related sa subject niya. Ilang araw lang ang ibinigay niyang palugit nun sa amin para makapagpasa. Bale, araw ng Sabado niya sinabi yung tungkol sa plates at kailangan namin yung maiabot bago sumapit ang araw ng Biyernes sa paparating na linggo. Kaso ang sabi niya nun sa amin ay wala siya ng araw ng Miyerkules at Huwebes sa universidad. Kaya naman daw kung magpapasa kami ay idiretso na lang daw namin sa engineering faculty na matatagpuan sa ika-4 na palapag ng paaralan. That time ay hindi pa po ako pamilyar sa faculty na yon dahil hindi pa rin ako nakakapunta ron. Usually ay nakikita ko lang yon at nadadaanan sa tuwing umaakyat kami sa ika-5 palapag ng universidad. O di kaya ay kapag nakatambay kami sa hagdanan ng ika-3 palapag. E di ayun nga po. Agad naming inumpisahan yung plates at sakto namang natapos kami ng araw ng Huwebes. Nung ding araw na yon ay kailangan na naming makapagpasa. Kaya naman ang ginawa namin, sa halip na lahat kaming magkakaklase ay pumunta sa faculty para magpasa, ay ibinigay na lang nila sa akin yung mga plates nila at ako na ang nag-compile. Isa po kasi ako sa mga class officers. Kaya naman ako agad ang naisip nilang pagdalhin sa itaas. Wala namang problema yun sa akin. Kaya kinolekta ko na lang ang mga plates. At nang sumapit ng 1:00 ng hapon, break namin noon bago yung sunod na klase, ay nagpaalam ako sa mga kaibigan ko na aakyat muna papunta sa ika-4 na palapag para dalhin sa faculty yung mga plates. Mabilis lang naman yon dahil hahanapin ko lang ang table ng professor namin at ilalagay ko lang doon yung mga plates. Sa madaling sabi ay nakarating na po ako sa ika-4 na palapag. Pagdating ko sa may pintuan ng engineering faculty ay kumatok lang ako ng 3 beses at marahang binuksan ng pintuan. Pagbukas ko ay sobrang dilim pa sa loob. Amoy gabok at maraming nakatambak na mga gamit. May mga tables naman na mga professor doon. Pero halatang madalang silang tumambay doon dahil hindi yun masyadong malinis. Kaya pala nabanggit ng professor namin na pumupunta lang siya doon kapag may inaasikasong mga dokumento. Dahil kadalasan daw ay nawawalan ng kuryente sa parting yun ng paaralan. At kahit ilang beses nang ayusin ay bumabalik lang daw sa dati. Pagkatapos kong magmasid noon, pagbukas ng pintuan ay agad akong naghanap kung may switch ng ilaw sa pag-aakalang gagana yon. Pero nang makita ko yun at pindutin, ay doon ko napagtantong walang kuryente dun sa faculty. Napakamot na lang ako sa ulo nun at kinuha ang cellphone ko sa bulsa na mabuti na lang at nadala ko dahil kung hindi ay halos wala na akong maaninag dun sa kwarto. Agad kong hinanap nun ang table ni mama. At nung makita yun ay hinanap ko lang ang folder ng major namin para dun maisingit yung mga plates. Habang ginagawa ko po yun, ay napapitlag ako nung maramdamang may tumakbo sa likuran ko. Doon din lang po sa loob ng engineering faculty. Sobrang bilis lang ng pagkilos, kaya agad akong napaharap sa likod at itinutok ang cellphone ko sa bawat sulok ng kwarto. Naramdaman ko ring biglang bumigat yung paligid. Kaya agad ko nang isiningit yung plate sa folder at mabilis na akong lumabas.
Naikwento ko nga yung nangyari sa mga kaibigan ko at sinabi nilang hindi lang daw ako ang unang nakaranas ng ganong pangyayari doon. Dahil yung mga seniors namin ay marami ring mga kwento tungkol doon. Akala ko po ay hindi na mauulit pa yung karanasan kong yon. Pero nagkamali ako dahil naulit pa po yun ng ilang beses. Yung sumunod naman ay ganito. Nasa kalagitnaan ulit kami ng klase sa professor na nabanggit ko. Noong mabanggit niya sa kalagitnaan ng discussion na nakalimutan niya raw yung student folder namin sa engineering faculty. Mahalaga nga po pala yung student folder dahil doon nakakompile ang profiles ng bawat students. Nandun nakalagay yung mga recitation, quizzes, major exams, at maging attendance. Kaya dapat ay nandun yun sa klase para makapirma ang lahat sa attendance bago umuwi. Patunay na dumalo sila sa klaseng yon ng araw din na yon. Nung malaman ngang nakalimutan ni ma'am yung student folder, ay agad niya akong inutusang kuhanin yun sa 4th floor dahil saktong nasa may unahan niya lang ako. Sir Van, kahit nag-aalangan ay tumayo na lang po ako at sumunod. Agad akong umakyat papuntang 4th floor at nung makarating doon, kagaya ng dati kong ginawa ay kumatok lang ako sa pintuan ng faculty dahil baka maya-maya ay may professor ding nasa loob. Nakakabastos naman kung bubuksan ko lang agad yung pintuan. Pagkatapos kumatok ay agad ko nang binuksan yung pintuan at mabilis na nagtungo sa table ni mama kung saan ako nag-umpisang maghanap ng student folder. Hindi ko pa po yun agad nakita dahil sa dinami-rami ba namang majors na handle ni mamay kung ano-anong mga papel na yung nakatambak doon sa table at sari-saring mga student records na rin ang nandun. Habang abala ako sa paghahanap, ay napatigil ako nung maramdaman kong may huminga sa may batok ko. Malamig po yung buga ng hangin, kaya agad na nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Mabilis akong napalingon nun para maghanap kung may kasama ba ako o kung may nakatayo sa may likuran ko. Kaso ay mag-isa lang po ako doon sa loob ng faculty. Huminga na lang ako ng malalim at nagpatuloy sa paghahanap ng student folder. Sa ikalawang pagkakataon, habang abala ako sa paghahanap, ay bigla na lang may tumilapon na medyo may kalakihang kahon sa may paanan ko. Yun pong kahon na yun ay sigurado akong nakalagay lang sa table ng isang professor. Kaya hindi ko malaman kung paano yun napadpad at tumilapon sa may paanan ko. Gayong wala namang nagtatapon. Iba na yung pakiramdam ko nun. Mabuti na lang at nahanap ko na yung student folder. Kaya inayos ko na lang yung mga papel na nagulo ko at naglakad na papunta sa may pintuan para sana bumaba na. Pero bago pa man ako makarating sa pintuan, ay napasigaw po ako nang bigla na lang yung sumarado. Sobrang dilim po sa loob at ang nagsisilbi ko lang ilaw ay yung flashlight ng cellphone ko. Sinubukan kong pihitin noon ang seradura ng pinto. Kaso ay hindi po yun mabuksan. Na alam mo yung parang may naghahawak sa labas. Yung parang ayaw akong palabasin. Naiiyak na po ako nun at malakas ko nang kinakatok yung pintuan at humihingi ng tulong. Habang nagpapanik ako sa loob, ay narinig kong may mga yabag ng paa na parang naglalakad sa may likuran ko. Pabalik-balik lang. Tapos maya-maya ay biglang mawawala. May narinig din po ako noon na sumitsit. Sabay muling tilapon ng ilang mga papel mula sa mga table na nandun. Dahil na rin sa takot na nararamdaman, ay desperada na akong makalabas doon. Kaya naman mas nilakasan ko na yung pagsigaw ko ng tulong. Mabuti na lang at may napadaang janitor noon sa may engineering faculty at agad pong sinipa yung pintuan. Paglabas ko nga po ay umiiyak ako. Hindi naman magkanda o gaga yung janitor habang tinatanong ako kung anong nangyari. Hindi ko rin alam noon kung paano ikukwento sa kanya yung naganap sa loob ng faculty dahil baka isipin niyang nasisiraan na ako ng bait. Sinamahan na lang po niya ako noon pabalik sa classroom namin kung saan siya na ang nagsabi sa professor namin kung anong nangyari. Natrauma po talaga ako sa pangyayaring yun, Sir Van. Kaya naman simula noon ay hindi na ako muling pumasok pa dun sa engineering faculty. Pero kung pinaglalaroan ka nga naman,
Kahit pala hindi ako pumasok doon ay yung mga kaibigan ko naman ang makakaranas at madadamay din ako. Minsan kasi kaming muling nagpasa noon ng plates. 3 po kaming magkakasama noon na nagpunta sa ika-4 na palapag ng gusali. Kasama ko yung 2 kong mga kaibigan na officers din. Bago pa lang kami magtungo dun sa 4th floor, ay inunahan ko na silang hindi na ako papasok dun sa faculty. Dahil nga nadala na rin ako sa mga naging karanasan ko ron. Pumayag naman yung 2 kong mga kaibigan at sinabing sila na lang ang magpapasa ng plate sa table ni Mama. Nang makarating na po kami sa 4th floor, ay tumambay lang ako sa may hagdan habang yung 2 naman ay kumatok sa pintuan ng faculty at maya-maya ay pumasok na rin. Pagkapasok nila, ay nakita akong sobrang dilim pa rin sa loob. At pagkarating din nila doon, ay narinig kong may kinakausap sila na kaboses ni Mama. Kaya naisip kong baka nandoon yung professor namin at naghihintay na mga magpapasa ng plates. Ilang minuto pang nagtagal doon sa loob yung 2 kong mga kaibigan. At nang makalabas sila ay maaliwalas po yung mga mukha nila. Babahagya pa nga lang silang nakakalabas sa pintuan ng faculty noon, ay bigla na lang lumagabog yung pintuan. Kumbaga malakas na nagsara. Kaya naman ay nagkatinginan na lang kaming 3. Hindi na lang namin yun inisip at umuwi na, since wala na rin kaming susunod na klase. Kinabukasan, klase na po ulit namin dun sa professor namin yon. Umaga pa lang yon, mga bandang 7:00. Pagpasok niya sa classroom, ay agad niya kaming tinanong kung bakit daw hindi kami nagpasa ng plates na dapat ay due kahapon. Pinuntahan daw kasi niya ng umaga doon sa engineering faculty, pero walang ipinasang plates ang section namin. Nagkatinginan po kaming magkakaibigan noon at sinabi ng 2 kong mga kaibigan na nagpasa na kami kahapon sa faculty. Sa katunayan nga ay itong si Ma'am pa ang kumuha ng mga plates. Dahil naabutan nila siyang nakaupo doon sa may table niya at nag-aasikaso raw ng ilang mga papel na nakatambak doon. Doon na po nag-umpisang magkagulo sa klase. Lalo na nung mapansin naming bahagyang namutla si Mama at tinanong pa kami kung nagsasabi kami ng totoo. Dahil imposible daw yon. Lalo na at wala siya sa universidad nung nagdaang araw. Kaya hindi maaaring siya yung nakita at pinagbigyan ng plates ng 2 kong kaibigan. Habang nag-uusap nga po sila, ay doon ko lang napagtanto na hindi si Ma'am yung nakita ng 2 kong mga kaibigan, kundi entity na tiyak na nagpaparamdam din doon sa loob ng faculty. Nang matapos nga po yung klase namin, ay sama-sama kami ni na Ma'am na nagtungo sa faculty para hanapin yung plates. Pero hindi na namin yun nakita pa. Kahit nga ngayong 2nd year college na ako, ay ni anino nung mga plates namin ay hindi na namataan pa. Wala kaming ideya kung saan na yun nagpunta o kung saan yun dinala nung kamukha ng professor namin na pinagbigyan ng 2 kong mga kaibigan nung araw na pinasa nila. Hanggang ngayon po ay marami pa ring mga kababalaghan ang nangyayari dun sa engineering faculty. Kaya naman kapag kailangan naming pumunta ron, ay palagi na kaming maraming magkakasama. At sinisigurado din naming maliwanag doon para hindi kami lapitan ng mga entity na gumagambala sa parte ng universidad na yon. Pagbati po sa ating lahat, lalong-lalo na sa buong Malikmata family. Tawagin niyo na lang akong Doc Wilma. Isa akong doktor na nagtatrabaho sa isang ospital dito sa Manila. Ilang taon na rin. Hindi ko na lang babanggitin ang mismong ospital na tinutukoy ko. Lalo na at baka maapektuhan ang reputasyon nito sa mga kwentong mababanggit ko. Ito nga pong mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay mga personal na kwentong kababalaghan ko. Simula nang malipat at pumasok ako sa ospital na yon. Alam naman na siguro nating mas marami pang mga kwentong katatakutan ng ospital kaysa sa mga normal na mga lugar lang. Dahil dito maraming buhay na nawawala araw-araw. Kaya halos lahat ng sulok ng gusali ay tila pinamumugaran na ng mga kaluluwang sinasabi nilang hindi pa nakakatawid.
o ayaw lang sadyang umalis. Aware naman na po ako sa mga katatakotang nagaganap sa ospital. Pero kapag talaga mararanasan mo ng personal, ay hindi mo pa rin mapipigilang kilabutan. Ito po ay nag-umpisa noong bagong lipat pa lang ako doon. Halos lahat ng mga karanasan ko ay nangyari sa 4th floor ng ospital. Ewan ko rin ba, pero ayon sa mga kasamahan ko, kung may pinaka-haunted na parte ng ospital, ay yun na ang 4th floor. Yung pinakaunang karanasan ko ay ito. Gabi na yon, naglalaro ang oras sa pagitan ng alas 10 at alas 11. Nasa 2nd floor ako nung makatanggap ako ng tawag sa mga nurse na may pasyenteng nangangailangan ng agarang assistant sa 4th floor. Mabilis akong sumakay nun sa elevator para magpunta ron sa kwarto ng pasyente. Pagkapasok ko nun sa elevator, ay may nakasabay akong pasyente din ng ospital. Alam ko pong pasyente siya dahil sa suot niyang hospital gown. Babae po siya na ang edad siguro ay nasa 30 na. Pagkapasok ko ay agad ko siyang binati. Pero kahit nung magsara ng elevator, ay nakatulala lang siya at hindi umiimik. Hindi ko na lang siya pinansin nun at pinindot na ang button kung saang floor ako bababa. Nang tumunog na ang elevator, hudyat na nasa 4th floor na ako, ay mabilis na akong bumaba. Ni hindi ko na nilingon yung pasyenteng nakasabay ko at halos lakad takbo na ang ginawa ko para mabilis na makarating sa kwarto ng pasyente. Pagkapasok ko nun sa pinto, ay naabutan kong nagkakagulo na ang mga nurse dahil halatang delikado na ang lagay ng pasyente. Mabilis akong lumapit sa kama nun, pero parang natutop ang bibig ko nang mapagmasdan yung pasyenteng noon ay wala ng malay. Yun po kasi yung pasyenteng kanina lang ay kasabay ko sa loob ng elevator. Nagtindigan na ata ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan. Pero pinilit ko na lang umaktong profesional at pinangunahan ko na ang pagsasagawa ng pag-revive sa pasyente at ng mga kailangang gawin para mailigtas yung babae. Kaso kahit ilang mga doktor na rin ang nagtulong-tulong ay hindi na rin po umabot pa ng umaga yung babae at binawian na rin ng buhay. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay inasikaso lang siya ng mga kasamahan kong doktor at ilang mga nurse. Habang ako ay natulala na lang sa may pintuan. Nilapitan pa nga ako ng isang kaibigan ko at tinanong kung ayos lang ba ako. Nabanggit ko sa kanya noon yung nangyari sa elevator at sinabi niya sa akin na base daw sa lola niya ay ganun daw talaga kapag malapit ng pumanaw ang isang tao. Para bang naglalakbay na yung kaluluwa niya. Swerte na lang daw talaga kung makakabalik sa sarili niyang katawan dahil may pag-asa pang mabuhay, pero kung hindi ay tuluyan na siyang papanaw. Hindi nga ako nakatulog nun at masyado kong inisip yung nangyari yun, Sir Van. Yung sumunod naman ay tungkol sa pasyente naming naging malapit na rin sa amin. Tawagin na lang natin siyang Maddie. Si Maddie po ay isang 60 taong gulang na babae na dinala sa ospital dahil sa heart and lung condition. Isa si Maddie sa pinakamabait na mga pasyenteng nakilala ko. Ang kwarto niya po dati ay sa 4th floor ng ospital. Sa ikalawang kwarto bago sumapit ang pinakadulo. Sa tuwing binibisita ko siya para i-check up, ay palagi siyang may mga kwento sa akin. Yung mga bagay bang gagawin niya raw kapag nakalabas ng ospital at kung ano-ano pa. Pero kung may bagay na palaging gustong gawin ni Maddie, ay yun na siguro ang makiusap sa amin na buksan yung TV sa tapat ng kama niya. Paborito niya kasing manood dahil yun na rin lang daw ang nagsisilbing libangan niya. Wala naman yung problema sa amin. Yun nga lang minsan ay may katigasan din ng ulo niya at kahit malalim na ang gabi ay ayaw pang ipapatay ang TV. Ilang buwan din pong nanatili sa amin si Maddie bago siya tuluyang pumanaw. Hindi na niya nagawang makalabas sa ospital dahil napakarami ng major problems ng baga at puso niya at hindi na rin kinaya ng katawan niya. Nung mawala si Maddie ay kagaya ng normal na ginagawa sa ospital. Nilinisan lang yung kwartong ilang buwan niyang tinuluyan para muling malipatan ng ibang pasyente.
Pero nung akala naming magiging ayos lang ang lahat, ay doon kami nagkamali. Dahil makalipas lang ang ilang araw, ay sobrang daming complaints o mga reklamo naming naririnig na ayaw daw nila sa kwartong yun sa 4th floor kung saan dating tumutuloy si Maddie. Paulit-ulit daw po kasi siyang nagpaparamdam sa bawat sulok ng kwarto. Ang kwento nung isang pasyente na minsang tumuloy doon ay inaalimpungatan daw sila ng anak niya isang madaling araw. Narinig daw kasi nilang may nagbukas ng gripo sa banyo at sumunod pa ron ay paulit-ulit na nagbubukas sara ang pintuan ng banyo. Ilang minuto raw yung nagtagal bago tuluyang tumigil. Pero nung akala nilang tapos na, ay doon naman daw biglang bumukas ang TV na parang may gustong manood. Wala raw tumatayo sa kanila ng anak niya noon para buksan yon, kaya mas lalo silang natakot. Dahil nga dun sa pangyayaring yon, ay nakiusap silang magpalipat ng kwarto na agad din naman naming sinunod. Kaso nung may sumunod namang lumipat dun sa dating kwarto ni Maddie, ay nagreklamo ulit sa amin na nararanasan din daw nila yung kagaya ng sa naunang pasyente. Kaya wala kaming ibang choice kundi ilipat din sila ng kwarto. Hindi pa ako masyadong kumbinsido nun. Hanggang sa maging yung mga janitor sa ospital ay may naikukwento ng nagpapakita raw sa kanila si Maddie sa tuwing naglilinis sila sa 4th floor ng ospital. Minsan ko rin po itong napatunayan. 12:00 na yun ng gabi. May pasyente akong kailangang bisitahin sa 4th floor. Kaya pagkatapos ng ginagawa sa ground floor, ay agad akong sumakay ng elevator para umakyat. Pagod na po ako noon. Yung kwarto nga palang kailangan kong puntahan that time ay yung kwarto na nasa pinakadulo. Yung kwarto pagkatapos ng dating kwarto ni Maddie. Pagkababa ng elevator ay normal lang akong naglakad at nag-iinat-inat pa. Nang sa hindi kalayuan ay napansin kong may anino dun sa kwarto ni Maddie. Parang anino ng taong nakatayo. Nakita rin sa may hallway. Medyo napakunot ang noo ko nun at pinagmasdan yung kwarto. Napansin kong medyo nakabukas din ang pintuan kahit pa alam kong wala namang pasyenteng tumutuloy doon that time. Medyo kakaiba na ang pakiramdam ko. Pero nilamon ko na lang yung natitirang takot sa dibdib ko at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating ko yung tapat ng kwarto ni Maddie. Pagtapat ko ron, ay nakita kong sobrang dilim sa loob. Nakapatay ang lahat ng mga ilaw, pero ang tanging bukas lang ay yung TV sa tapat ng kama. Gumagana yun at yung paboritong pelikula pa ni Maddie ang palabas. Pero walang ibang tao sa loob, Sir Van. Ang ginawa ko po noon ay pumasok sa kwarto at binuksan ng ilaw para hindi ako masyadong kilabutan. Pagkatapos ay nilibot ko yung kwarto para masiguradong walang tao. Nagpunta pa nga ako sa banyo pero wala akong nakita doon. Pagkatapos suyurin ng kwarto, ay agad na akong lumapit sa may TV. Pinatay yon gamit ang remote at binunot ang saksak niya. Noong matapos ko yung gawin, ay lalabas na sana ako para dumiretso na sa pasyente ko. Pero nagulat ako nang bigla na lang lumagabog ang pinto sa banyo. Sumunod doon ay bigla na lang tumilapon sa may paanan ko yung remote ng TV. Kaya napalunok ako at mabilis nang lumabas. Paglabas ko ay bigla na lang nagsara yung pinto ng kwarto. At hindi pa man ako nakakalayo, ay muli ko na namang narinig na nagbukas yung TV sa loob nun. Dahil nga sa takot ko sa pangyayaring yon, ay hindi ako makapag-concentrate pagdating ko dun sa pasyente ko sa kabilang kwarto. Sa katunayan nga ay siya pa ang nagtanong sa akin kung ayos lang daw ba ako. Dahil sobrang putla ko. Mabilis ko na lang tinapos ang pag-check up sa kanya. At nagmamadali nang bumaba papunta sa ground floor. Ni hindi na nga ako lumingon pa nang dumaan sa kwarto ni Maddie. Dahil may pakiramdam akong nagbamasid sa akin, Sir Van. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin tumitigil si Maddie. At wala na halos tumutuloy ng mga pasyente dun sa kwartong minsan niyang tinuluyan. Kaya para mapakinabangan yung kwarto, ay ginawa na lang yung ibakan ng ilang mga gamit sa ospital. Ito namang huli kong kwento
ay may kinalaman pa rin sa fourth floor ng ospital. Ito naman ay tungkol po dun sa isang janitor na palagi raw nagpapakita doon. Ang sabi-sabi ay doon siya binawian ng buhay sa fourth floor habang nagtatrabaho. Kaya simula nang pumanaw siya ay palagi na siyang nagpaparamdam doon. Lalong-lalo na raw kapag alanganing oras na. Dati ay naririnig ko lang siya sa mga kwento-kwento ng mga nurse na kasamahan namin at sa ilang mga doktor ding kaibigan ko. Hindi ko po talaga inaasahan na magpapakita siya sa akin. Especially hindi naman bukas ang third eye ko para sa mga ganyang bagay. Hindi ko na matandaan ang oras nang mangyari ito. Basta ang alam ko lang po ay madaling araw na yon. Muli bumukas ang pintuan ng elevator sa fourth floor dahil may pasyente muli akong kailangang bisitahin doon. Pagbukas ng elevator ay may nakita po akong janitor na naglilinis sa may kalagitnaan ng hallway. Matandang lalaki siya na nakasuot ng uniforme ng mga janitor sa ospital. May dala siyang mga cleaning materials, kagaya na nga lang ng mop na noon ay ginagamit niya panglinis ng sahig. Medyo nagtaka rin po ako nung makita siya. Dahil bukod sa nakatalikod siya sa direksyon ko, ay napansin kong hindi siya umaalis sa isang direksyon. Yung tiles lang kung saan siya nakatapat, yung paulit-ulit niyang pinapasadahan ng mop at nililinis. Alam niyo yung parang tayo kapag naglilinis pero sabog na at hindi na alam ang ginagawa. Ganun po. Napailing na lang ako at hindi na masyadong nag-isip pa. Pagkatapos kong makababa ng elevator, ay naglakad na lang ako patungo dun sa kwarto ng pasyenteng pupuntahan ko. Pero bago po kasi ako makarating dun sa kwarto ng pasyente, ay kailangan ko munang madaanan yung janitor na naglilinis. Dahil nga clueless ang ate mo, ay sa isip-isip ko pa ay mabuti at hindi ako masyadong matatakot dahil may kasama pa ako. Plano ko sanang batiin yung janitor, kaya nang makarating ako sa may likuran niya ay huminto lang ako at binati ko ata siya ng magandang umaga. Napansin ko pong bigla siyang napatigil nun sa ginagawa at marahang lumingon sa akin. Nung mga oras na lumingon siya, ay doon na ako napalunok at nakailang mura na ako sa utak nang makitang duguan po ang buong mukha ng janitor. Parang bulag din yung kanan niyang mga mata at may sugat din ang ibang bahagi ng katawan na parang naaagnas na. Mabilis akong napaatras nun. Samot-sari na ang pumapasok sa isipan ko. Kaya sa halip na bumalik sa elevator at maghintay pang bumukas yun, ay nagtatakbo na ako sa kwarto ng pasyenteng pupuntahan ko. Mabuti na lang talaga at may gising sa mga kamag-anak niya na agad akong pinagbuksan. Takot na takot po ako noon na ikinuwento yung nangyari. Muli naman nilang sinilip yung hallway para sana tignan yung janitor. Pero wala na po yun doon. Hindi ko na na-check yung pasyente ko ng madaling araw na yon dahil tumaas na ang presyon ko at ako pa nga ang kinailangang asikasuhin ng mga nurse. Dahil na rin doon sa mga naranasan ko, ay nagkaroon na po ako ng trauma dito sa fourth floor ng ospital. Kaya naman kapag dumarating yung mga alanganing oras na kailangan ko talagang umakyat sa fourth floor, ay naghahanap na ako ng kasama para maiwasan na ang mga kaluluwang nagpaparamdam sa bahaging yun ng ospital. Hello po sa inyo, Sir Van. Kumusta po kayo? Sana ay maayos lang kayo. Ako nga po pala si Yani at may gusto lang akong i-share na mga kwentong kababalagan sa inyo. Ito ay tungkol sa mga karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako sa isang 4-story na dormitoryo na malapit sa isang university dito sa amin. Nagtatrabaho po ako doon bilang cook dahil may karanasan din ako sa ganong mga bagay. At bukod pa ron ay yun din ang kursong natapos ko. Bale doon po sa 4-story na building ay meron pang rooftop na madadatnan pagkatapos mong marating ang ika-4 na palapag. Doon po ako sa rooftop nagluluto. Para kasi yung maliit na resto kung saan kumakain ng mga boarders at maging yung mga non-boarders na napapabisita rin lang doon. Maayos naman ang pasahod sa akin. At mababait din naman yung mag-asawang may-ari.
Ang tanging dahilan din lang talaga ng pag-alis ko doon ay dahil sa mga nakakabahalang karanasan ko sa ika-4 na palapag ng building na yon. Nagumpisa po ito isang araw. Sinadya kong pumasok ng mga bandang 4:30 noon para makapagpahinga ng mas maaga. Agad kong tinahak ang hagdanan patungo sa taas. Hingal na nga po ako nang makarating sa ika-4 na palapag. Pagkarating ko doon, ay tahimik pa ang mga hallway. Kaya plano kong muli na namang umakyat gamit ang hagdan dahil malapit na sa rooftop. Pero napatigil ako nung may sumitsit sa akin mula rin lang sa ika-4 na palapag. Agad po akong napalingon nun para i-check ang paligid at para tignan na rin kung sino yon. Pero kahit anong lingon ang gawin ko, ay hindi ko po nakita kung sino yung sumitsit. Hinayaan ko na lang yon. Dahil baka kako mga batang nantitrip lang, kaya dumiretso na ako sa rooftop. Nang makarating po ako doon, ay umupo po ako para magpahinga sana saglit. Pero agad ding napukaw ang atensyon ko nung may tumawag sa pangalan ko mula sa hagdanan patungo sa ika-4 na palapag. Nagtaka po ako noon at tumingin sa may hagdanan. Doon po ay may nakita akong babaeng nakaupo. At malaki ang ngise na nakatingin sa akin. Habang paulit-ulit at parang nangungutya na binabanggit yung pangalan ko. Yung mukha naman niya ay normal lang. Pero alam mo yung pakiramdam na may mali sa kanya. Kahit pa hindi nakakatakot yung pisigal niyang anyo. Idagdag mo pang ni hindi ko pa nakikita ang babaeng yun sa buong buhay ko. Kinikilabutan na ako nun. Kaya ang ginawa ko na lang ay binuksan na ang lahat ng mga ilaw sa rooftop. At taimtim na nagdasal. Mabuti na lang dahil nang matapos na ang pagdadasal ko, ay hindi ko na nakita pa yung babae na nakaupo sa may hagdanan. Akala ko yun na yung huli. Simula pa lang pala yun. Dahil nung mga sumunod na araw, ay palagi siyang nagpaparamdam at nagpapakita sa akin. Hanggang sa may gawin nga siyang naging dahilan ng pag-alis ko rin sa trabahong yon. Mga bandang 3:30 ng madaling araw ako nakarating noon sa dormitoryo, Sir Van. May mga orders kasi sa university noon na kailangang gawin kaagad. Kaya naman para matapos sa saktong oras, ay kailangan ko talagang maagang mag-umpisa. Kagaya dati, ay muli kong inakyat ang hagdanan hanggang sa makarating na naman ako sa ika-4 na palapag. Pagkarating ko ron ay mabigat na agad ang pakiramdam ko. Pero dahil gusto ko na lang magpatay mali siya, ay mabilis na lang akong umakyat sa may rooftop. Desididong wag nang matakot at gawin na lang ang kailangan kong gawin. Inumpisahan ko nang mag-asikaso ng mga sangkap noon. Pagkatapos kong ipunin lahat ay umupo lang ako sa may lamesa doon at nag-umpisa ng maggayat. Habang abala ako sa ginagawa, ay hindi ko ba alam pero napalingon ako sa may hagdanan na sana ay hindi ko na ginawa. Dahil pagtingin ko ron, ay nandoon po yung babae. Nakabaligtad siya at nakatingin sa akin. Pilit akong napalunok nun at umusal ng dasal habang hindi pa rin maalis ang paningin sa kanya. Pero laking gulat ko nung bigla na lang siyang mabilis na gumapang sa direksyon ko habang may sinasabing hindi ko maintindihan. Sobrang bilis po niyang gumapang na hindi ko namalayang nasa harapan ko na siya. Napasigaw po ako nun sa takot at mangyak-ngyak na rin ako. Hindi ko na kasi alam ang gagawin. Ang sunod ko na lang na naramdaman ay sinasakal niya ako at naghahabol na ako ng hininga. Mabuti na lang at may nakarinig sa sigaw ko nun na mga lalaking estudyante mula sa ika-4 na palapag na agad ding nakatakbo papunta sa rooftop. Nang abutan nila ako ay nakahiga na sa sahig at kinakapos daw sa hangin. Agad nilang tinawagan nun yung may-ari para maasikaso ako. Pagkatapos nga po ng pangyayaring yon, ay nagpaalam na ako sa kanila. Pero bago ako umalis ay pinayuhan ko silang ipabless yung buong building para mawala na yung masamang elemento sa 4th floor.